Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyo lahat. At samayin niyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating selebrasyon ng Banal na Misa sa araw na ito. At ating isama sa panalangin ang lahat ng ating mga kahilingan, gayon din ang mga panalangin na hinihingi sa atin ng mga mahal natin sa buhay at yaong nangangailangan. Gayon din, ipanalangin natin lahat ng may mga karamdaman kasama natin ngayon. At gayon din, ang mga nasa kanilang tahanan at mga nakikiisa sa atin sa Banal na Misa, sa our live streaming sa misang ito, sa oras nito. Basbasan din kayo ng Panginoon at gayon din sa mga kapatid nating mga nasa pagamutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang parig si San Juan Eudes upang ilahad ang mga hiwaga ng kayamanang nasa puso ng iyong anak. Pakundangan sa kayang ulirang pamumuhay at tagubilin, kami naway umunlad sa pagkabatid sa kaalaman tungkol sa iyo at sa pamumuhay ng matapat sa liwanag ng mabuting balita mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating si Opra, ang anghel ng Panginoon, at naupo sa ilalim ng puno ng insina ni Joas na kabilang sa lipin ni Abiser. Si Gideon na anak ni Joas ay kasulukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumaiyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya ang Ehipto sa aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin, kami pinabayaan ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon,
Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambayanan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita," sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong insina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay isinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog, at biglaang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinalibutan siya sa takot at nanginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisi at di na babalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Si
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya tinanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay karugtong ito ng kahapon na may parehong tema patungkol sa pagsunod kay Kristo, sa pagpapatuloy ng pananampalataya na meron tayo. Kahapon narinig natin ang isang binata na mayaman at nais sumunod kay Kristo. At sinunod niya lahat ng utos na hinabili ng Diyos kay Moises. Ngunit sinabi ni Kristo, may isa ka pang hindi nagagawa. Humayo ka muna, ipagbili mo lahat ng iyong mga ari-arian at ibahagi mo sa mga dukha. Anong nangyari? Tumalikod ang lalaking ito, hindi nagsalita at umalis na lamang. Hindi niya masabing, "Sige, babalik ako at susunod ako sa iyo." It is a reflection of the difficulties of a person to detach from the worldly things. At sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, hirap o napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At may dinugtong pa siya. Sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Hindi ito maunawaan ng mga disipulo, ang mga sumusunod kay Kristo, sapagkat napaka-imposible ng pagsuot ng kamelyo sa butas ng karayom. Ngunit anong sagot ng Diyos? Walang imposible na pwedeng gawin ang Diyos. Ngunit napaka-imposible ng tao na sumunod kay Kristo kapag ang yaman ng mundo ang magiging sentro ng kanyang buhay. And this is true. Mahirap tayong makasunod kay Kristo kapag nakatuon tayo sa yaman ng mundo. Sinasabi sa atin ng ating pananampalataya, hindi naman masama ang yaman. Sapagkat ang yaman ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating i-misinterpret ang sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Ang sinasabi at pakahulugan nito,
na sa ating pagsunod kay Kristo, bukod sa ating relasyon sa Diyos, sana mas nangibabaw ito kesa anumang yaman sa mundo. Paano natin ma-interpret yung sinabi ni Kristo na ang anak laban sa kanyang magulang, ang magulang laban sa kanyang anak kapag sumunod ka kay Kristo? Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Diyos, maraming mga balakid, maraming mga posibleng magiging kalaban. Sasabihin ng iyong mga kapitbahay, makadiyos ka nga, masama ka naman. Pwede rin nating gantihan. Masama ka na nga, hindi ka pa makadiyos. Hindi ba mas masama iyon? Hindi ba sa ating pagkamakasalanan, mas lalo dapat tayong lumapit sa Diyos at magsumikap na lumayo sa kasalanan? Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Ano ang mga bagay na sobrang pinanghahawakan ng bawat isa sa atin, na minsan nagiging hadlang na rin sa ating pagsunod kay Kristo? Maaaring kayamanan na pisikal, o di kaya ay ambisyon na meron tayo. Minsan ang bisyo, sasabihin natin, ayoko nang magsimba dahil makasalanan ako. Hindi ba kapag ang isang taong may sakit, lalapit ka sa doktor? Kaya kapag makasalanan ka, dapat ka mas lalong lumapit sa Diyos. Hindi ka dapat lumalayo. Dahil kapag dumating ang panahon na kailangan mo ang Diyos, baka sabihin mo na saan ang Diyos sa panahon ng paghihirap. Gayong unang-una, ikaw ang lumayo sa Diyos dahil sa iyong kasalanan. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay para sa mga taong malaya. Malaya sa kasakiman, malaya sa maraming bagay, sa sobrang pagkakabit sa material na bagay, malaya sa pagiging makasarili at handang ibigay ang puso para sa Diyos. Pero maganda ang pangako ni Jesus na ating narinig sa Ebanghelyo. Ang sabi niya sa atin, ang sinumang nag-iwan ng bahay, kapatid, ama, ina, anak o lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng daang ulit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi ito literal na pag-iwan sa ating mga mahal sa buhay. Sinasabi sa atin na sa ating pamumuhay bilang pamilya, sentro sana si Kristo. Ano man ang ating gawain, trabaho, propesyon, kahit magaling na tayo, si Kristo sana ang nagiging sentro ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi tayo talo kung pipiliin natin ng Diyos. Hindi kawalan ang pagbitiw sa mga bagay na sagabal sa ating pananampalataya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa iyong bank account. Hindi nasusukat sa dami na iyong lupa o ginto o mga alahas, kundi kung paano ka nakikipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, sana tulad ng mga alagad, matututo din tayong magtanong ng ganito, Panginoon, ano ang dapat naming gawin? At mapakinggan ang sagot ng Diyos. Ang sabi niya, unahin mo ako. At lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Huli, ay kailangan nating maunawaan at tanggapin ang hamon ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Kung may hinahawakan tayong bagay o gawi na pumipigil sa ating paglago kay Kristo, handa ba natin itong bitawan? Halimbawa, kapag na-overwhelmed ka na ng trabaho, yun bang hanggang gabi ay ginagawa mo ng araw? Imbes na magtrabaho ka para mabuhay, parang nagtatrabaho ka para mamatay. Kaya, kaya mo bang huwag isakripisyo ito at alagaan ang sarili
Nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya, pero wala kang oras sa iyong asawa, wala kang oras sa iyong mga anak. Para saan ang iyong pagtatrabaho? Bandang huli, hindi ka kilala ng iyong mga anak. Kaya naman, mga kapatid, handa ba tayong bitawan ang mga bagay na ito? Naniniwala ba tayong ang tunay na gantimpala ay ang buhay na walang hanggang kasama ang Diyos? Yung pag tayo ay nasa rurok na ng tagumpay, pakiramdam natin, hindi natin kailangan ng Diyos. Kailan natin siya naaalala? Kapag may pinagdaraanan na tayo. Sana hindi ganito ang ating buhay. Sa bawat pagkakataon, nawa ating makita ang Diyos. Mga kapatid, piliin natin ang Diyos dahil siya ang kayamanang hindi nawawala. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa ang Kanyang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. At sa bawat panalangin natin itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoong nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Eudes ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng langit, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa,
at ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santo Padre Pio at ni Juan Yudes, ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Hesu Kristo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At samayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nailan, magkatangkulan mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Eudes ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na ugli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa inyong patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit at kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pangkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalisa at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang ilabas ang mga pababasbasan, gayon din ang ating mga sarili. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananampalataya na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa banal na misa sa umagang ito. Gayon din sa ating mga kapatid kasama natin sa misa via online and live streaming. Maraming salamat anuman inyong mga gawain. Sa araw na ito ay basbasan kayo ng Diyos, lalo tigit ang inyong mga pag-uwi sa inyong mga tahanan sa biyahe. Gayon din ang inyong mga kalusugan at mga hanap buhay. Naway tugunan ng Diyos ang inyong mga panalangin para sa kagalingan ng inyong mga karamdaman na idinudulog sa Kanya, sa tulong ni Padre Pio, gayon din sa mga magta-travel, kukuha ng exam, at iyong may mga natatanging panalangin. Nawa, kayo ay gabayan ng Diyos at tulungan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.